Balikan ko po yung sinasabi ninyo kanina. Tama po ba yung dinig ko? May nabanggit po kayo na 47 billion pesos na windfall. Ito po ay sa mga oil companies? Oo, ang computation namin diyan, pagpalagay natin na pinapatupad yung replacement cost pricing. Nung Pebrero kasi nasa about 58 pesos lamang yung diesel halimbawa. Nung pagpasok ng Marso, naging 60 pesos, 65, naging 90 pesos, 100. Nung nagtapos yung buwan, nasa 120, 22 pesos. So pinagpalagay namin na yung average daily consumption ay maintain pa naman. Kung yung multiplying average daily consumption by yung dagdag na sigil ng mga kumpanya, lagpas dun sa pagbili na yun ng inventaryo, na-compute namin 47 billion pesos ang naipon ng mga kumpanya as windfall sa Marso lamang. Mga 1.5 billion pesos isang araw yan. But sadly, pwede ba sa sitwasyon natin ngayon na makumpirma yung totoong kinikita talaga ng mga oil companies considering na hindi nga natin alam kung saan nahuhugot yung kasalukuyang presyo na sinisingil sa atin, hindi po ba? Alam nyo, nag-attend kami sa Senate hearing, natawa nga kami kasi yung mga kumpanya, sabihin lang, replacement cost pricing, para napaka-technical, accounting choice lamang. Yung DOE, I think, ang salita, standard practice yan. Hindi yung totoo eh. Kung usapin ng standard practice sa rehiyon, may 11 bansa dito sa ASEAN, 9 na bansa sa ASEAN, hindi replacement cost pricing. Sa 9 na bansa sa ASEAN, may iba't ibang antas forma ng pakikialam yung gobyerno sa pagpepresyo ng langis. Oo, tama. Yung Brunei at Malaysia, net oil exporter yan. Pero yung Indonesia, yung Thailand, yung Vietnam, Timor-Leste, Cambodia, Laos, Myanmar, hindi mga net oil exporter yan, net oil importer sila tulad ng Pilipinas. Pero may iba't iba silang forma ng pakikialam ng gobyerno sa pagpepresyo ng produktong petrolyo. Yung Pilipinas lamang na Pilipinas at Singapore lamang yung walang pakikialam ng gobyerno sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya nabanggit nyo na magagawa ba ito kung under all the regulation law? Yun nga yung punto yung batas, hindi manulog ng langit. Yung batas ay gawa ng tao. Kung yung batas ay hindi nagsisilbi sa tao, pag-uwi natin, di ba? At kaya sa amin, every time makadinig kami na sabi ng DOE, hindi, nag-uulat naman sa amin yung mga kumpanya, itong nakarang buwan na to, inisip namin, kung nag-uulat sa inyo, kaya alam nyo kung magkano yung totoong halaga ng windfall na tubo na nakita nila. Kasi yung estimate ng ibon, nagbate lang kami sa commercially available data, sa public available data dun sa average consumption, anong presyo reported by DOE, tapos kinumpute na lang namin. Pero, hindi nga kung alam ng DOE yan, ilabas nga, sa amin, very welcome na makorek kami, pero posibleng masyadong mali yung computation ng ibon. May kumpiyansa kami, nasa tens of billions of pesos ang windfall na tubo ng mga kumpanya na hindi inuulat sa publiko. Malamang kasi hindi alam ng DOE yan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa